Hi all, maghisgot na jud ta sa part 2 sa because in Bisaya. Nadugay jud ko gama guys kay nagprocrastinate ko. Anyway, kaning part 2 sa atong because kay duha na lang kaning aso-oso and unika or nika. So sa may kalayan nila anong sao man siya paggamit. Kaning mga because guys, na jud na siya cause and effect. So if i-translate nimo siya sa English, usahay same ra ni sila o meaning, usahay lahi depende sa imong context, depende sa sulod sa imuhang sentence. Start ta sa aso, oso. So verb or adjective, then butangan nimo aso or oso. Ano sa aman ni siya maaso? Ano sa aman ni siya maoso? Same siya rule sa present tense. Bitaw ko ito mag-conjugate kay present tense nga ayo or oyo. Okay, bawo na mo sa ito pag-conjugate o present tense, kagets na mo sa one, di ba? So, aso, if ang last vowel niya kay O or A, the rest na nga vowels, oyo na, except sa mga irregular verbs. Remember pa mo? Huwag mo ka-remember, balik mo sa present tense. So, kaning aso-oso, mo ni siya ang pinaka-commonly used. So, meaning, mo ni siya permi gamiton. If na mo Korea, if nagpuyo na mo sa Korea, go-work mo sa Korea, permi dyan mo makadungog aso-oso o katong gajigo. Kana silang duha, permi nyo madunggan. Same rag meaning. Ang aso-oso o kaning gajigo, ang kalahian lang is kaning aso-oso, pwede ni siya ibutang sa writing. Kaning kajigo dili, kay more casual man siya. Although casual ni siya, pero dili siya informal. So take note guys, aso-oso, dili ni mo ni siya pwede gamiton sa mga imperative bitaw. Unsay pasabot imperative ba oy? Imperative kana bitaw mga sugo, kanang manugo ka, mo request ka, or mo suggest. So not used in imperative. In imperative word. Imperative something blah blah blah, di ko ba English. So dili siya pwede sa imperative or kanang request ka or suggest, di ka mo gamit og aso. Like for example, mingon ka og halagi gutom di ka, ay kay gutom ang kakaon. So if ang pasabot nimo sa kaon kay ni suggest kaniya or nanugo kaniya nga kaon diha kay gigutom man di ka, dili ka mo gamit og aso. Gets? Another nga kinahanglan nimo hinumduman isang aso-oso dili ni siya pwede isumpay sa past tense. So, can't be joined with past tense or future tense. Past and future. So, in short, pang future tense, pang present tense lang aso-oso. So, muna siya ang mga pinaka-important nga mga notes tahay. Nagets na? Nagets oy. Kay Boko nagets oy. Kay dugay-dugay na tawala nag-explain. Pero kay Boko mga bright gihapon mo. So, magpractice tag gama. Magpractice tag gama o ka ng aso-oso. Butang na to atong example nga sentence kay nihilak ko kay nahadlok ko. So, I cried because I'm scared. So, ang sentence structure niya, same ra gyapon siya sa kachiko nga mag-una ang reason plus because, then ang iyahang action. So, may reason sa mong because based ani nga sentence. Nahadlok ka, I'm scared. So, na mo watch, bago pagkita ninyo, no? Can't be joined with past tense. So, nga nang magbutang man ko aso-oso aning I'm scared, nga kaklaro anang ed na, past tense. Although, past tense ang nasa English, guys, ini-translate na to ani sa Korean, dili siya ma-past tense. Kaya nga naman, I remember tawag ka nang di bitaw siya like, gahapon pa imong scared, unya pagkaugma na kan hilak. Nga na bitaw, dili siya like, gaduol ra bitaw ang ilahang timeline, like, seconds ra pagkahadlok nimo hilak kadayon. So meaning dili siya maingon nga past tense. So, ang pasabot sa past tense is kaning scared tahay nimo is gahapon ra. Nya karon pa ka ni hilak. So mo na pasabot nga dili siya pwede i-join sa past tense. So nig-abot nimo sa Korean nga sentence, ang I'm scared nimo is nan. Ang I'm nan or na는 or 저는 kamo na bahala. Scared is 무섭다. To be scared is 무섭다. So, saan natin siya pag-conjugate? Remove the. Then, adjective man ni, and gaan man siya biyup. Tanggalan ni mong biyup. Then, ang ipuli. Then, ada ni mong aso or oso. So, may add. Very good. Oso. So, nan 무서워서. I'm scared. Reason, 무서워. Because, so. 무서워서.
I cried. Action. Nihilak na ka. Kay mo na may action sa imuhang because. So, action ni mo ani is cried. So, again, na may I dire, di na pagka mobalik ko yung unog I. So, mo na dito na ka sa cried. So, ang cried ani is past tense na siya, guys. To cry is urda. So, saan man nato ni siya paghimo nga past tense? So, mahimo siyang 울었어요. Very good. 난 무서워서 울었어요. Pwede rasad ni siya, guys, i-translate ni mo nga I'm scared, so I cried. If ato asad ning i-translate into Bisaya, pwede sad siya nga nihilak ko kay nahadlok ko. Or nahadlok ko, maunang nihilak ko. Same na siya og meaning gyud sa kaji ko. Guess niyo, guys? Kaya ba ko na-guessan ninyo? Kaya ari na punta sa unika, nika. Because gihapon ni siya, guys. So, verb or adjective, sumpayan ni mo unika or nika. Unika ang i-add ni mo if ang last letter niya kay consonant. So, ang last letter niya kay consonant, mo nang unika. If ang last letter niya kay vowel, mo nang nika. So, katong ganyan nga example, musopta. Musopta. Tanggalon ni mo, di ba? Una ang da. Then, katulaging pulihan ni mo ang biyop ug u. So, ang last letter man niya is u man, which is a vowel. Mo na ang i-add ni mo is nika. So, what if consonant ang last? For example, butang na to, ang verb na to is to read. Ikta. To read ni siya kaysa, remove da. Then, ang last letter niya kay consonant man. So, mo nang i-add ni mo is, very good, unika. Ilgunika. Musonika, ilgunika. Mo na siya ang pag-add. Kasi may mga rules, tahay. So, kaning aso-oso, dili ni siya pwede sa katong mga suggestion, bitaw katong imperative. Di siya pwede request sa suggestion. Kaning unika, pwede ni siya. So, pwede ni mo gamiton sa imperative. Can be used in imperative chuchu. Pwede sad siya sa past tense and future tense. Can be added to past and future tense. So, kaning unika is more siya explanation or justification. Although, because gihapon ni siya, ang kalahian niya is, ingani for example, katabi tong sentence na to nga, muso워서, kaning, 무서워서 울었어요. Versus, if mingon gani ka og 무서우니까 울었어요. Ako lang siyang i-compare based sa example sa. So, if mingon kag mu서워서 울었어요, ang Bisaya ani, mura kag niingon og nihilak ko kay nahadlok ko. If mingon gani kag 무서우니까 울었어요, if kana gani mong gamiton, murag gi-emphasize nimo ang imuhang because. So, ningon ka og, kay nahadlok ko, muna nihilak ko. Like, nauna ang because, bitaw, like, kay nahadlok ko. If sa musawaso, nasa tunga ang kay, ang musaw ni ka, nasa kinaunan ng kay nahadlok ko. Guess nyo? Gamatag, another example. Butang na to, gauwan, maunang gadala kag payong. So, gauwan, maunang gadala kag payong. So, ang imuhang reason kay mag-uwan or gauwan. So, gauwan is higa, uda. Mo ni siya ang basic. So, if ada ni mo unika or nika, mahimo siyang higa, unika, kay muuwan, sa may muhang action, gadala kag payong. Usan, object man siya. Unsa may mong gidala, usan mo ng object. 우산을 가져왔어요. Anyway, ang dictionary form sa 가져왔어요 is 가져오다. It means kanang to bring. Kay gauwan, mao nang gadala kag payong. What if kaniya itong gamiton nga because, aso-oso? May mo siyang higa, ang uda, may mong waso. Very good. higa, waso, 우산을 가져왔어요. So, may kalayan nila. So, niyon ka diri sa higa unika. Kay gauwan, mo nang gadala kog payong.
So, mura kag explain kay gauwan man mo nang gadala kog payong. If mayong kagpigaw so usa na kadyo wasaya. Gadala kog payong kay gauwan or gauwan so gada kog payong. Guys, inyo kalayan. Gamay ra kayong difference, guys. Gamay ra jud kayong difference. Atong ipang tapo ag tanan nga mga bikos be. So first is katong wenya hamen. Ka remember pa mo, if wala balik mo dito ha, bala mo dia. 때문에 가지고 어서 으니까. So kani silang lima because ni siya guys ha. I don't know if napabaylain nga because basig naa basta kanira kung itudlo ninyo kay mora man ni ako ang nibaw-an. So, butang na to ang sentence kay, nagtuon ko kay na ay test. So, in English, I'm studying because there is a test. Or, I'm studying because we have a test. Ano na lang. We have a test or quiz. So, itry daw ninyo gamaan ng lima, guys. So, sa mga wala pa kay bao or gamay pag vocabulary, ako among tudluan ha. So, to study, 공부하다, to study. So, we have a test or to have a test is 시험을 있다. To have a test. So, test kay 시험, ita is to have. So, manang to have a test. So, itry daw ninyo ni Gama, guys, isa-isa. I-pause ang video. I assume na na-pause na ninyo ang video, ha? So, ito ang praktisa na. So, first is 왜냐하면. So, for 왜냐하면, moingon ka og, 나는 or 저는, magnan na lang ta, 나는 공부하고 있어요. Why? 지금 공부하고 있어요 man na. Studying man. Pwede rin mo moingon og, 나는 공부해요. Tuldok. Okay, remember pa mo? Then, 왜냐하면, because, 왜냐하면 시험을 있어요. 나는 공부하고 있어요. 왜냐하면 시험을 있어요. So for 왜냐하면 duha ang iyahang sentence. Na nakakuha na perfect. Ka very good, for sure perfect. Next is kaning 때문에. So, remember pa mo 때문에 can also be used sa mga nouns. Pero di na tama ito na noun, kay kanina itong sigutan. I'm studying because we have a test. So, for 때문에, ang saan ito paggamit? I'm sorry guys, nasayop ko ani. Ki 때문에 kay verb man. For verb, ki 때문에 ra if noun. Ki 때문에. So, utruhan ninyo inyong kuanan ni kay basig nakalimot mo. Utruha ang inyong sentence ni kay masayop mo. So, I assume nga na-outro na ninyo. So, ki 때문에, kay verb man na itong gamiton, mahimo siyang mauna ang reason sa imong because. Ang imong reason sa imong because is 시험을 있기 때문에 공부해요 or 공부하고 있어요. Na perfect? Na perfect. 시험을 있기 때문에 공부하고 있어요. Next, 가지고. 사연하네. 시험을 있어가지고. Very good. 공부하고 있어요. Next, aso-oso. Katong hisgatan karon. 사연 gyapon 시험을 있어서 공부하고 있어요. Last, 으니까 시험을 있으니까 공부하고 있어요. Kani sila tanan guys. Basta kay nag-study ka, kay na ay test. Maski pag unsay mong gamiton na ang ending gihapon is nag-study ka kay na ay test. Cause and effect ra gihapon ni siya. Kamo na bala unsay inyong gamiton. Para mas mag-get sa kita mga Bisaya kay ganahan man i-translate og Bisaya god. Unsa may kalayan na ning Bisaya. So for 왜냐하면 nagtuon ko kay naa mi test. Say na naman kay duha man ni ka sentence nga gibuwag.
So, kaning ikita mo ne, mahimo siyang, unsa man? Mura kag ningon og, nagtuon ko tungod kay naay test. Or tungod kay naay test, nagtuon ko. Basta kay tungod. Mo nang sa noun, may kag tungod ni, or tungod sa, if noun na to hisgutan. So, kaning gachigo, o kaning aso-oso, same man ni sila, mura kag ningon og, nagtuon ko kay naay test. Or, kani silang duha. Same rin na silang duha, guys. Kani, igsuon na silang duha. Kaning unika is, kay naa may test, nagtuon ko. So, based ana nga pag-translate ka, guess na mo, guys. Gamay ra kayo difference gyud. Ang kalahian lang yun nilang lima is, anus siya pwede gamiton, like, pwede siya sa sugo-sugo, pwede siya sa past or future, dili pwede, blah, blah, blah. More dyan siya kalahian. Pero, ang ending gyapon guys, cause and effect gyapon, and kani sila tanan because. Guess niyo? Okay, kabo mo ko nga na-guess ninyo. Tagaan mo na kog assignment. It's been a while. So, tagaan mo na kog duha ka sentence, then, itry og translate ani nilang lima isa-isa ha. Kamu na bala og isa-isa ba ninyo or mo pili ra mo basta kay pag-translate mo. Ang first sentence na to is, I failed the test because I didn't study. Pwede sad ni siya guys nga, I didn't study, so I failed the test. Same na siya guys ha, same na thought. Basta kay cause and effect. Wala ka gatuon, bagsak ka. Cause and effect. Second is, I will go to the mall because I will buy a gift. Pwede rin sad ni siya nga, I will buy a gift, so I will go to the mall. Cause and effect guys ha, cause and effect. If nag-assignment mo guys, pwede rin ninyo i-comment ang inyong assignment, or pwede rin sad ninyo i-PM, then itong i-check together, okay? Ato ratataman guys. So, manana dito sa because guys, and I hope nakagets mo, unta nakagets dun mo. If na mo suggestion nga mga topic, comment lang kay akong tunan balik and i-explain. So, mara to, bye!